Ace TV. May problema ba, Lucas? Naramdaman agad ni Amanda ang galit ni Lucas nang halos isalampak nito sa kamay niya ang laptop na ginagamit nito kani-kanina. Ipaliwanag mo saan lahat ng ito. Tiningnan ni Amanda ang kung ano ang nasa laptop. Nakabukas ang file ng una at nag-iisang nobela na sinulat niya. Ang romance novel na hinango niya sa kung anong relasyon nila ni David. Pero sa halip na pagtuunan ng pansin ang kung ano nabuksan nito, iba ang ipinunto ni Amanda. Bakit mo pinakailaman ng files ko? Sinusubukan kong tingnan ang ibang files mo para malaman ko kung anong klase mga sinusulat mo. It's wrong to just bargain like that. I know. Pero bigla akong naisip na kailangan kong gawin iyon para mas maprotektahan ka. You are a journalist. May mga bagay na sinusulat at naisulat ka na pwedeng maganda sa iba at sa iba naman hindi. Gusto kong malaman kung ano yung mga sinusulat mo dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi mo na dapat pagdaanan ang nangyari sa'yo dahil lang sa isang naisulat mong artikel. Hindi ko papayagan. Pero sa paghahanap ko ng mga luma mong naisulat, nahanap ko ang file na ito. Naintindihan naman kahit pa paano ni Amanda ang gustong sabihin ni Lucas. Huminga muna siya ng malalim saka sinubukan magpaliwanag. Sinabi niya rito ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Talagang na-inlove ka sa kanya, no? Ha? Hindi. Iyon lang siguro ang nasa isip ko. Anong ibig mong sabihin? Ang akala ko, in love ako kay David, Lucas, pero hindi. Narealize kong hindi. Naipagkamali ko ang nararamdaman ko sa kanya sa pag-ibig. Ikaw Lucas, ikaw ang mahal ko. It just felt so good to say that. Pero hindi inaasahan ni Amanda ang naging reaksyon ni Lucas. Tumaas ang isang kilay nito. At inaasahan mong paniniwalaan ko ang lahat ng iyon pagkatapos ng mga nabasa ko? Ibinaba niya ang laptop. Lucas, I told you, walang bagay na iyan. Naisip ko lang na isulat yan dahil nalaman ko dati na kapag magsusulat ng isang storya, ilalagay mo ang sarili mo sa karakter na sinusulat ko. I'm the heroine in that book. Si David naman ang napili ko na partner ko dahil sa buhay ko, siya lang lalaki na kalapit sa akin ng ganun. You don't have to make a fuss about it, Matt Lucas. Kung nagseselos ka ay, yes, nagseselos ako, Amanda. At antang ako, di ba? Dahil wala naman akong karapatan na magselos. Wala naman tayo eh. Pero I love you, Lucas. Kasasabi ko lang, di ba? And that just make it worse, Amanda. Ngayon mo lang sinabi. Ngayon ko lang nalaman kung kailan ang pakiramdam ko ay punong-puno ng hinakit ng puso ko. Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Gano'n ka ba talaga kamanhid, Amanda? Mahal kita, Amanda. Umaasa ako na mamahalin mo rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa'yo. But I think I'm not good enough. Si David pa rin ang mahal mo. Siya lang ang palaging kailangan mo. Lucas, mali ka ng iniisip. Ngayon ko lang nasabi na mahal kita dahil ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon ng tiyempo. Isa pa, ngayon ka lang din naman nagsabi. Ngayon ko lang sinabi. Pero palagi ko pinaparamdam. Pero ikaw, Amanda. Hindi Lucas. Pakaramdam niya ay nagilty siya. Naalala niya ang mga nakaraang kilos niya kay Lucas. Lalo nang nagsisimula pa lang sila. Palagi niya itong tinatanggihan.
Hindi rin niya masasabi na sweet siyang tao. Hindi kagaya ni Lucas. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na maalagaan ito dahil hindi naman ito kailangan ng pagliligtas. Hindi ito mahina. Maaari nagkulang nga si Amanda pero hindi naman niya sinasadya. Hindi niya iyon gusto. Mahal niya si Lucas at masakit para sa kanya na hindi pala nito nararamdaman iyon, na nasasaktan ito ng dahil sa kanya. Alam mo na rin naman pala. Lucas, naisip ko lang at masakit para sa akin yun. Siguro nga may pagkukulang ako. Pero handa naman ako magbago eh. Handa akong suklian lahat ng mga ipinaparamdam mo sa akin. Mahal kita, Lucas. Mahal na mahal kita. Paniwalaan mo iyon. Ikaw ang lalaking mahal ko, Lucas. Mas matindi ang nararamdaman ko sa'yo kaysa kung ano nararamdaman ko kay David. You don't have to be jealous of him. Best friend ko lang siya. Best friend namin ng isa't isa. You, on the other hand, are the person I always think about. Ikaw ang lalaking gumugulo palagi ng isip ko, ng puso ko. At hindi ako makapagreklamo dahil gusto ko iyon. Kung nung una ko palang narinig ang mga salitang iyan, malamang maniniwala ako, Amanda. Madali mo ako mapapaniwala. Pero sa pagkakataong ito, may hirapan akong gawin yun. Pero Lucas, if you truly care about me, it's me you should have called when you had an accident. But it was David. Kung ako lang palagi naiisip mo, bakit siyang tinawag mo? I just lost the trust I had in you, Amanda. Pero ginusto ko pa rin na sa tabi mo dahil hindi kita kayang pabayaan. I still want to be with you, even if you don't need me. Ganyan kita kamahal. At masakit sa akin na nakikita pa ng mga tao na parang si David pa ang boyfriend mo kaysa sa akin. Sa kabila ng paliwanag mo, mahirap pa rin para sa akin na makumbinse na hindi mo talaga mahal si David. Ang nobela na ito, ginawa mo ito. At si David ang inspirasyon mo. You even named the hero after him. Sa kabila ng paliwanag mo na hindi mo talaga siya mahal, mahirap pa rin na makumbinsi ako. Hindi ako maniniwala na ipagkamali mo nararamdaman mo kay David sa pag-ibig. Dahil minsan sa buhay mo, iniisip mo rin na pwede maging kayo. Noong unang pagkilala natin, you even look at him when I said that I have feelings for you. You had a breakdown because of him. Sabihin lang na David na kailangan mong umuwi, nagpapanik ka na. Para bang katapusan na ng mundo kapag nagtatampo siya sa'yo? Siya ang palaging hinahanap mo at pakiramdam ko, siya lang ang palaging gusto mong nasa tabi mo. Nasasaktan ako ng dahil dun. Nagsiselos ako at hindi ko alam paano mawawala ang mga ito. I know that David is part of you at hindi ko maiyalis iyon. At ramdam ko na kapag pinapili kita sa aming dalawa, siya ang pipiliin mo, Amanda, at hindi ako. With that, alam ko na agad na hindi matindi ang nararamdaman mo sa akin. Masama ang nararamdaman kong ito. Hindi rin may ito maialis sa isang relasyon eh. Pero masyado matindi ang nararamdaman kong ito na hindi ko na lang kayang baliwalain. Sa mga sinabing iyon ni Lucas, ramdam ni Amanda na kailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon. Mabilis na pumayag si David sa imbitasyon ni Amanda na magkita silang dalawa. Kailangan niya makausap ang best friend. Sa tingin niya ay makabubuti para sa kanilang dalawa iyon. Sa kanilang dalawa rin ni Lucas. Parang may importante kang sasabihin .
Oh, wait. May masama ba sa'yo? Hindi ka pa nagtrabaho mula nang ma-ospital ka. It's been a week. At sabi naman ng doktor, pagkatapos ng ilang araw pwede ka na magtrabaho uli. Hindi naman gaano kalalim at kasama ang inoperahan sa'yo. Isama pa na nagdagal ka rin sa ospital. Meron pa ba akong hindi alam? Sabi ni David. Hindi ito tungkol sa kalusugan ko, David. Actually, okay na okay ako. Except sa puso ko. Duktong ng kanyang isip. Ngumiti ang binata. Nice! It's good to hear that. Kung ganun, talagang nakakabuti para sa'yo si Lucas. Nabalitaan kong aalis siya sa susunod na araw. Hindi ba dapat na nilulubos mo ang oras na kasama siya? Umiling si Amanda. Hindi na kailangan. Kumunot ang noo ni David. Bakit hindi? Teka, huwag mong sabihin na bumakas ang lungkot sa boses ito na magsalita uli. May problema ba kayo ni Lucas, Amanda? Huminga siya ng malalim. Hindi sa ganun pero nahihirapan siyang diretsahin ang kaibigan. Nasasaktan siya. May parte niya na gusto ang mangyayari pero may parte rin naman na masakit. Naging napakahalaga para sa kanya ni David para hindi masaktan niya. Ngayong kailangan ng magpaalam dito. Pero kailangan niyang gawin para kay Lucas, sa relasyon nila, at pati na rin sa sarili. David, aalis na ako. Natigilan si David. You're joking, right? Umiling siya. It's for good, David. Namutla ito. Hindi rin nakapagsalita. I need to be with Lucas, David. Kailangan ko siya. Kailangan niya ako sa tabi niya. Ano? Teka. Amanda, di ba naging maayos naman ang relasyon nyo kahit magkalayo kayo? Bakit kailangan po umalis kasama siya? Bakit kailangan po sumama sa kanya? David, kailangan ko patunayan na mahal ko siya. At mapapatunayan ko lang yon kung nasa tabi niya ako palagi. Amanda, hindi. Paano mangyayari yun? Amanda, nandito ang buhay mo sa Pilipinas. Nandito ang daddy mo. Ako. Sina mami at daddy. Paano yung trabaho mo? Si Lucas is a jet setter because of his job. Kung palagi kang sasama sa kanya, paano ka makapagtrabaho? I will make it work. Bahala na, David. Kagaya ni David, marami rin siyang inaalala. Pero nakapagdesisyon na siya. Mahal niya si Lucas. At dahil mahal niya ang binata, handa siyang isakripisyo ang lahat ng mga bagay na mahalaga sa kanya para dito. Nasasaktan si Lucas dahil nagselos kay David. At tama naman ito. Masyadong mahalaga para sa kanya si David para alasin na lang niya sa kanyang buhay. Pero gusto rin niya mapatunayan at patunayan kay Lucas na mahal niya ito at matindi ang kanyang nararamdaman para sa binata. Kinalaban mo ang daddy mo para dito? Tiniis mo ang pakaraming taon na hindi kayo magkasundo para lang magawa ang gusto mo? Ang makapagsulat? At lahat ng iyon itatapon mo para lang makapiling si Lucas? Amanda naman. David, nakapagdesisyon na ako. Gusto ko rin naman ang lahat ng ito eh. I love him and I will do everything just to make him happy. Amanda, no. Namutla lalo si David. Sinabi ba niya ang lahat ng ito sa'yo, ha? Inutos ba niya na? David, desisyon ko to. Pero ganun din ang gusto niya, di ba?
Amanda, gusto niyang umalis ng Pilipinas kasama ka. And for what reason, Amanda ha? Ano? I can't believe he would be like this. Kung ganito lang din ang mangyayari, sana hindi na lang kita inasar sa kanya. Kahit na ipakilala pa. David, don't regret it. Isa iyon sa pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin. Masaya ako sa piling niya. Mahal ko siya. At dahil mahal ko siya, hindi ko siya gusto masaktan. At ano ba makakasakit sa kanya kapag nasa Pilipinas ka? The distance? I said, you can make it work and... David, it's not that. It's you, David. Nagsaselo si Lucas sa'yo. Nagsaselo siya sa kung anong relasyon natin. Sandaling natigilan si David. It can't be. I can't be that way too. That way? Oo, Amanda. Kung mahal ka niya, iintindihin niya magkaibigan lang tayo, Amanda. Pero ganun din ba ang tingin ni Julia, ha, David? Hindi nagsalita si David. Bahagya pang namutla. See? Nagkakaproblema na tayo sa mga partners natin, David. At pakiramdam ko, ako ang may gawa ng lahat ng iyon. Anong ibig mong sabihin? There's a time that I thought I had fallen in love with my best friend. Alam ni Lucas ang lahat ng iyon. Ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang bakasyon. Lalong namutla si David. You don't mean that. But I realized na hindi naman talaga noon nangyari. Sinubukan ipaliwanag ni Amanda ang sarili. Pero si Lucas, hindi niya naiintindihan yun. Hindi niya naiintindihan na malapit tayo sa isa't isa. Ganon din ba si Julia? Diba? Dati, nagkaproblema na kayo tungkol doon. At nagkakaproblema rin kami ngayon nang dahil doon. Pag-amin ni David. Lalo lang tumindi ang paniniwala ni Amanda na tama ang napiling desisyon. Pinagtalunan namin ang tungkol sa'yo sa ngayon pa lang. Kung hindi ako lalayo sa'yo, sigurado magiging ganun din ang problema sa hinaharap, David. Uulit at uulit din iyon. Hindi nila nakikita na mag-ibigan lang tayo dahil napakalapit natin sa isa't isa. Ilang tao na rin ba nagsasabi na higit pa tayo sa magkaibigan kapag magkasama? Palagi na pagkakamalan na mag-boyfriend kita at girlfriend mo ako. Kahit hindi naman talaga ganun. Dati, baliwala lang sa atin. Pero ngayon na may kanya-kanya na tayong partners, hindi na lang natin pwedeng basta-basta lang baliwalay nito. Pero Amanda, hindi pa rin tama ang desisyon na ito. Aalis ka ng Pilipinas para lang dito? Para layuan ako dahil selo si Lucas? Para magkaroon ng isang security para sa'yo? And for how long? This will cost our friendship, Amanda. Sana pinag-isipan mo rito na mabuti. David, I did. Pinag-isipan ko ito ng buong linggo. At sa tingin ko, ito ang tamang gawin. I'm sorry, David. Masakit din para sa akin lahat ng ito. Pero sa tingin ko, ito ang tamang gawin. And it's just about us. It's for my own good too. Hindi ko alam kung paano mo nasasabing para sa ikabubuti ng lahat ng ito. Samantalang hindi naman akong iiwan mo, Amanda eh. Your family, your job. My job? Iyon na nga. Lucas got scared of what happened to me because of my job. And up to now, I received death threats. Inimbestagahan ang kaso ni Amanda. Pero walang sapat na ebidensya na ang politiko nga na ginawa niya ng opinyon ang gumawa ng ganoon sa kanya. Dahil doon, hindi nila magawang kasuhan
ang napaghihinalaan. Para sa kabubuti rin niya ang pag-alis sa bansa. Kung mananatili siya sa Pilipinas, siguradong hahabol-habulin siya na kung sino man ang gustong gumawa ng masama sa kanya. You have a point in that. But fine. Pero seryoso ka na ba talaga? Nakakarindi man na marinig ang mga sinasabi ko. But Amanda, ayokong umalis ka. David, ang desisyong ito ay para kay Lucas. And I'm willing to stake everything just to prove that I love him. I'm staking everything for the sake of our love.